Ako nga po pala si Ivan. At ang kwento po na ikikwento ko ay ang kwentong pilit naming kinakalimutan. Kasama ko po dito ang nakakabata kong kapatid na si Denver. May isang abandonadong paaralan sa Quezon at ayon sa mga sabi-sabi ay matagal na daw itong isinara dahil sa isang sunog. Pero bawat mga tao na nakatira malapit doon ay pare-pareho lang ang sinasabi. Huwag daw kaming lalapit o papasok sa silid 5. Hindi pinansin yun ng kapatid ko na si Denver. Niyaya niya ako na puntahan daw namin yung paaralan. Noong una ay hindi pa ako pumayag. Pero noong tumagal ay nakumbinsi niya pa rin ako. Dala ang flashlight at cellphone ay nagpunta na kami doon sa lumang paaralan. Pagdating namin doon ay iba na ang nararamdaman ko. Pero andoon na kami at wala na itong atrasan pa. Pagpasok pa lang namin doon sa gusali ay may kakaibang lamig na kaming nararamdaman. At habang binabaybay namin ang daanan ay napansin ko na sobrang tahimik pala ng gusali. Sa bandang dulo ay naroon na ang pinto ng silid 5. Sa gilid ng pinto nito ay may nakasulat. Patuloy pa rin ang klase. Sa totoo lang, natakot ako sa nabasa ko kasi hindi ko alam kung may nagsulat lang noon or talagang may kakaiba sa loob. Kasi naaalala ko yung mga sinabi ng mga tao sa labas. Hindi nagpaawat si Denver at binuksan ang pinto. Pagbukas niya ay naamoy agad namin ang amoy sunog. Parang may bago lang na nasunog dito. Pagkapasok namin sa loob ay kusang sumara yung pinto at sa blackboard may lumilitaw na mga letra. Isa na lang ang kulang. Tapusin natin ang klase. May biglang lumabas na anino ng babae. Parang sunog ang katawan tapos walang boses. Pero noong unti-unting nakikita na namin ang muka niya ay parang pamilyar yung muka. Si Ma'am Lagrimas. Lumapit siya sabay umiiyak ng dugo nang may biglang nalaglag sa kisame. Isang lumang folder. Sa sobrang takot ko ay binasag ko ang bintana at kasabay nun ay kinuha ni Denver yung nahulog na folder sabay takbo at tumakas. Pag-uwi namin sa bahay ay binuksan ni Denver yung lumang folder at sa loob nito ay mayroong confession letter ng isang guro. Ang nakalagay, si Ma'am Lagrimas ay ginawang alay para sa paglilinis at ikakaganda ng paaralan. Kapalit ay 3 estudyante at isang inosenteng guro. Simula noon ay gabi-gabi nang may lumalabas na sulat sa salamin ko. Ang sabi ay, hindi pa daw tapos ang klase. Sobrang natatakot ako sa mga nangyayari. Pero naging curious lalo si Denver sa kung ano ba daw ang ibig sabihin ng letter. Kung totoo ba daw yun or kung hindi. Nagdesisyon si Denver na subukan daw naming alamin ang katotohanan. Dahil kung totoo daw yung nakasulat ay malamang yun daw yung dahilan kung bakit nandoon pa din si Ma'am Lagrimas sa silid 5. Nagsimula na ang paghahanap namin ng katotohanan ni Denver. Ang unang nilapitan namin ay ang lola namin na dating guro doon sa paaralan. Nang mabanggit namin ang pangalan ni Ma'am Lagrimas ay nanginginig si lola na sinabing, si Miss Lagrimas ay pinatay nila. Natahimik kami ni Denver dahil sa sinabi ni lola. Hindi kami makapaniwala at dahil doon parang mas naging curious kami ni Denver.
Kasunod noon ay pumunta kami sa Municipal Records at doon ay natuklasan namin ang faculty list. Ang nakasaad, si Ginang Villarmino ang principal, si Sir Tuazon ay ang guidance, si Miss Dularte, history teacher, si Sir Fuentabella ay science teacher, at si Ma'am Lagrimas ay English teacher. At dahil doon, parang meron na kaming lead sa kung ano ang gagawin namin. Sa isang lumang dokumento, may isang sulat kamay. Ang sabi, 4 ang kailangan, 3 estudyante at 1 dalisay. Kailangan ng sakripisyo kada dekada. At ngayon ay 10 taon na simula nung nangyari ang sunog at bumabalik si Ma'am Lagrimas. Kasabay nun ay isa-isang nawawala o nababaliw ang mga guro na nakasulat sa faculty list. Si Ginang Villarmino na lang ang natitira. At sa isip namin ni Denver ay siya ang guro at siya rin siguro ang pinuno ng kulto. Pumunta kami sa bahay ni Ginang Villarmino. Sobrang malayo. Nang makarating kami ay nakita namin ang isang bahay doon sa may burol. Sobrang tahimik at sobrang lamig. Pagkakita pa lang ni Ginang Villarmino sa amin ay sinabi niya agad, "Si Miss Lagrimas, bumabalik na naman, di ba?" Tinanong namin siya kung bakit nila isinakripisyo si Ma'am. Ang sagot niya, para daw sa kapayapaan. 4 na alay kada 10 taon. Kung hindi, ay may mas malalang mangyayari. Habang sinasabi ni Ginang Villarmino yun, ay biglang namatay ang ilaw at may biglang naaamoy kaming parang nasusunog. Sa dilim ay may unti-unti kaming nakikita. Si Miss Lagrimas habang umiiyak ng dugo. "Hindi ako pumayag. Kayo ang pumatay sa akin at sa mga estudyante ko," bulong niya. Lumitaw rin ang 3 estudyanteng multo ni Miss Lagrimas. Hinatulan nila si Ginang Villarmino. Dahan-dahan siyang nilalapitan ng mga multo at sa isang iglap ay natabunan siya ng anino ng apoy. Yan lang yung huling naalala namin ni Denver pagkatapos maglaho ni Ginang Villarmino. Kasi pagdilat namin ay umaga na. Wala na ang bahay ni Ginang Villarmino. Pati si Ginang Villarmino ay wala na rin. Kasabay niyang nawala ang lahat ng mga multo, pati si Miss Lagrimas. Ang silid 5 naman ay burado na. Nawala yung sign ng silid 5. Parang wala talagang natirang silid 5 sa sunog. Pero nung pinuntahan namin ni Denver yung classroom ay may nakasulat sa blackboard, "Salamat Ivan at Denver. Binigyan nyo ng katahimikan ang kaluluwa ko at ng mga estudyante ko. At dahil doon ay masasabi kong tapos na ang klase. Miss Lagrimas." Muahahaha.